Hi guys, magandang umaga sa inyong lahat. Ngayon ay pag-uusapan natin ang top 10 tips na pwede mong gawin sa panahon ng quarantine. Dahil alam mo na ngayon ay quarantine dahil sa COVID-19. Kaya tara pag-usapan natin ang top 10 tips na pwede mong gawin ngayong panahon ng COVID-19. Bago tayo magsimula ay sana i-click nyo ang subscribe at bell icon sa ating YouTube channel at sana tapusin nyo itong video nito dahil sa huli ay kapupulutan ito ng aral dahil maganda itong gawin sa panahon ngayon na tayo ay nasa quarantine na sitwasyon. Kaya tara. Number 1, paglilinis ng bahay. Alam niyo ba ang paglilinis ng bahay ay nakakatulong din sa atin sa panahon ng quarantine dahil alam niyo na minsan lang tayo makapaglinis sa loob ng isang linggo kasi alam niyo na busy sa trabaho at sa mga marami pang iba, kaya minsan lang tayo makapaglinis ng bahay sa loob ng isang linggo. Kaya maganda maglinis ng bahay sa panahon ito dahil alam niyo na makakapaglinis na tayo ng bahay at makakasama pa natin yung ating pamilya dahil alam niyo na meron tayong tinatawag na quarantine, hindi tayo makalabas dahil alam niyo na, dahil sa COVID na kumakalat ngayon at hindi natin alam dahil hindi natin siya nakikita at malay mo isa sa atin, kaya mabuti nang may quarantine at mainam din ito dahil nakakapaglinis na tayo ng bahay at nakakasama pa natin ang ating pamilya sa loob ng bahay kahit meron tayong tinatawag na social distancing na pinatutupad dahil para maiwasan ang pagkakaroon ng hawaan dahil tulad sa pag-ubo dahil yun yung sinasabi nila, hindi ka mahawa sa pag-ubo. Kaya magamit lang tayo ng face mask at kung ano pa ang protection sa ating muka para hindi tayo masyadong magkaroon ng sakit habang tayo ay naglilinis. At paglilinis ay magandang gawin dahil alam nyo na hindi tayo nakapaglinis ng ating mga kalat. Meron man tayo, maglilinis na tayo yung mga abog, yung mga dadaanan lang natin, kaya okay na maglinis tayo. Yung hindi natin nalilinis sa una, ngayon ay pwede natin malinis, kaya okay siya na gawin sa panahong ito dahil nakakapaglinis ka na, nakakapag-exercise ka pa ng ating kawan para hindi tayo napuan ng sakit. At pag kayo maglinis ay gumamit kayo ng face mask para hindi kayo maabugan tulad ng ginagamit ko. Ito yung ginagamit ko, simple lang siya dahil ano nyo na abog naman yung ginagamit ko. Appear na siya dito may cover na siya, magamit na ako ng cover at dito lawas mo na siya, hindi ka masyadong mahihirapan dahil naka close mo na siya at sakto sa akin yung yung size niya. Meron din naman tayong ginagamit na face mask, yung mga normal na ginagamit natin, yung white and blue ang color na face mask. Kaya kung kayo ang maglilinis, huwag niyong kakalimutang magsuot ng face mask at kung ano pa mang pangtabon sa inyong muka dahil importante magtambunan ang ating muka dahil para maiwasan natin ang paglanghap ng abog abog kung sa Bisaya ay alikabok pala, mga alikabok dito sa Bisaya, abog ang tawag, mga alikabok. Maiwasan natin ang paglanghap ng alikabok at hindi tayo magkaroon ng sakit, kaya okay siya. Number 2, pakikipagkwentuhan sa pamilya. Alam niyo ba, nakakatulong sa panahon natin ngayon ang pakikipagkwentuhan natin sa ating pamilya
Dahil alam niyo ba, minsan lang tayo magkaroon ng oras sa ating pamilya na makausap sila. Nakakausap nga natin sila, hindi naman matagal. Dahil alam niyo na, busy sila sa kanilang mga trabaho dahil minsan umuwi sila gabi na at hindi pa natin sila minsan naabutan dahil alam niyo na, yung iba tulog na, yung iba busy dahil sa kanilang mga homework at sa marami pang iba. Kaya sa panahon ngayon na tayo ay nasa gitna ng quarantine, kaya mas magandang magkwentuhan tayo o magkwentuhan ang mga magpapamilya dahil magandang magkwentuhan para makapagkwentuhan natin yung mga nangyari ng mga nakaraang araw, ng nakaraang buwan at magkaroon din tayo ng oras sa kanila dahil minsan na sila makasama kaya may pagkwentuhan tayo na konting oras lang na mga magaganda at mga malulungkot dahil minsan tayo mag-share sa kanila ng ating experience sa ating buhay. Kaya okay siyang gawin sa panahong ito na habang tayo ay nasa gitna ng quarantine ang pakikipagkwentuhan sa pamilya. Number 3, manood ng TV o movie. Alam nyo ba nakakatulong din sa atin ang panonood ng TV o movie? Oo, siyempre. Alam nyo ba, ang panonood natin ng TV ay magandang gawin natin sa panahong ito dahil nalalaman natin ang mga balita tungkol sa mga nangyayari sa labas, sa mga nangyayari sa panahon ngayon, sa mga quarantine. Nalalaman natin kung saan na mayroong mga tinamaan ng COVID at nalalaman din natin kung ilan na ang mga tinamaan, mga cases, dead at mga recovery na nangyayari sa panahon ito. Ang isa naman ay ang panonood natin ng movies. Nakakatulong din ang panonood natin ng movies dahil pwede nating makita yung mga movie na hindi pa natin nakita noong tayo ay mga busy pa sa ating mga trabaho, pag-aaral at sa marami pang iba. Kaya magandang manood tayo ng TV at movie sa panahong ito. Kaya okay siya sa panahong ito. Kaya or mag-jogging. Alam nyo ba nakakatulong din sa atin ang pagja-jogging sa panahon ngayon? Oo, siyempre dahil pagja-jogging ay isa ring ehersisyo ng ating katawan. Pero papaano? Pwede tayo mag-jogging sa ating bahay, maglakad-lakad at pwede rin din sa labas ng ating bahay. Basta hindi lang tayo makikisalamuha sa ibang tao. Parang pwede rin pero meron tayong distansya na 1 meter distance kung tayo ay magja-jogging. At sa ating pamilya, kasama ang ating pamilya, pwede rin tayong mag-jogging kasama sila basta mayroon lang tayong mga tinatawag na 1 meter distancing. Kaya magandang gawin sa panahong ito ay ang pagja-jogging at pag-ehersisyo. Marami pang iba na pwedeng gawin na pag-ehersisyo. Ang pagja-jogging lang yung naano ko dahil ito ang maganda. At mayroon pa yung isa, ang pagbabike. Pwede rin tayong magbike malapit lang sa ating bahay. Hindi tayo lalayo ng mga 10, ganyan. Basta hindi tayo lalayo, dun lang tayo malapit sa ating bahay dahil magandang magbike ngayon sa panahon ito ay isa rin sa mga ehersisyo ng ating katawan. Meron namang mga equipment na nagagamit natin pero kung wala kayo, pwede nyo itong gawin sa inyong bahay at labas. Kaya okay siya para sa akin sa panahon ito at sa tuwing mga may free time kayo, maganda itong gawin para dagdag ehersisyo na rin. 5, ang pagtatanim ng gulay. Alam nyo ba maganda ngayon ang magtanim ng gulay dahil ang gulay ay nagbibigay ng kalakasan sa ating katawan dahil ang pagtatanim ng gulay ay magandang gawin
sa panahong ito dahil mayroong mga gulay na madaling tumubo tulad ng kangkong, alokbati at marami pang iba na madaling tumubo dahil ito ang magandang gawin dahil nakakatulong ito sa atin para hindi na tayo bibili pa ng mga gulay dahil kung magtatanim tayo ng gulay ay magiging healthy tayo dahil fresh yung gulay na ating aanihin at nandyan lang sa ating bakuran, nakikita natin at naaalagaan pa natin ng gusto dahil ang pagtatanim ng gulay ay maganda ring ehersisyo na pwede natin gawin dahil alam nyo, business na ganyan. Matututo tayong mag agriculture dahil sa mga agriculture ay ang pagtatanim ng mga gulay. Alam nyo, maganda magtanim ng gulay dahil nakakatipid kayo sa pambili dahil merong mga gulay na madali namang itanim tulad ng mga sinabi ko kanina, mga kangkong, depende sa klase na kangkong na inyong gusto. Meron namang Chinese kangkong, ganyan, at mga tomato, yung mga ginagamit natin sa bahay na madali namang tumubo na nakakatulong din sa atin at makakatipid ka pa sa pangbili at hindi pa masasayang yung oras mo dahil dyan mo lang sa bahay nyo haharbisin yung mga gulay na tinanim mo. Kaya para sa akin, okay ang magtanim ng gulay dahil nakakatipid ka na, malayo ka pa sa sakit. Sa number 6, ang pag-aaral ng business. Alam nyo ba, magandang mag-aral ngayon ng business katulad ng pagtitinda. Sinali ko ito dahil meron ako napanood sa, alam nyo ba, sa YouTube na merong isang pamilya na nag-aral sila na magtinda-tinda. Tinuruan niya yung mga anak niya kung paano magtinda at bumili. Ang gamit nila sa kanilang pagtitinda ay ang play money. Tinuruan niyang bumili yung mga anak niya gamit ang play money. Ang play money ay ginagamit bilang example ng pera na pwede mong bilhin dahil kung sa totoo ng play money, kung totoong pera ang gagamitin nila ay sila ng, alam nyo na, yung mga amoy ng pera. Mas maganda sa play money, turuan mo ang anak mo na magbilang gamit ang play money at matuto silang mag-ipon dahil ang play money magandang gamitin pang turo sa mga anak dahil kung gagamitin mo diretso yung mga pera na ginagamit natin ay alam nyo na pwede itong masira, pwede nilang punitin dahil kung punitin nila ito sayang, pero ang play money okay lang punitin dahil alam nyo na ginaya lang nila yung mga pera natin na ginagamit dahil ang play money okay lang siyang gamitin dahil meron man yang nakalagay na play money dahil ang play money hindi naman yan totoo, ginagamit lang yan para pang laro-laro at matuto tayong magbilang at malaman natin kung ano yung mga pera na ginagamit natin na totoo dahil ang play money ay halimbawa lamang ng perang totoo na ginagamit natin. Kaya magandang magtinda-tindahan or mag-aral ng mga business sa panahon ito dahil wala naman tayong ginagawa sa bahay at ngayon ay quarantine pa at hindi tayo basta-basta makalabas. Kaya maganda mag-aral tayo tulad ng tindahan. Isinali ko siya dahil maganda siyang pag-aralan dahil merong mga area sa amin at sa ibang lugar na pwede namang magtinda sa kanilang harap at sa gilid lang ng kanilang bahay pwede man silang magtinda. Kaya maganda siyang gawin sa ngayong quarantine, pwede tayong magtinda-tindahan. Kaya para sa akin, okay ang mag-aral ng tinda-tindahan or
sari-sari store, kaya okay siya. Number 7 na tayo. Alam nyo ba ang ating number 7? Ang ating number 7 ay ang pag-aaral magluto. Alam nyo ba mas maganda mag-aral ngayon ng pagluluto, dahil ang pagluluto ay isang magandang gawin sa bahay, dahil ito ang hilig natin, ang pagluluto, dahil alam nyo ba ang mga Pilipino ay mahilig kumain ng mga iba-iba, kaya magandang gawin ngayon ang pagluluto ng iba-iba, yung mga bago sa ating pananaw. Katulad nung ginawa ng aking amo, nagluto siya ng macaroni na merong corned beef na para siyang spaghetti na ewan, something na kakain na kasi ako noon na nasarapan ako. Ayun yung isa sa kanyang ginawa noong panahon ng COVID, dahil alam niyo na bagong recipe, bagong pauso niya na pwede palang palitan ng macaroni, yung parang spaghetti. Masarap siyang kainin, para siyang spaghetti pero macaroni lang siya yung ginamit niya. Macaroni na merong corned beef. Meron pang isa, hindi ko na natandaan kasi nakalimutan ko nung pa yung last week. Kaya maganda ngayong mag-aral magluto, dahil ang pagluluto ay magandang gawin. Natututo na tayo magluto at meron pang mga bagong recipe, mga bagong putahe na hindi pa natin natitikman. Meron tayong bagong papasikat, parang ganon. Pero maganda magluto tayo, dahil yung iba ay hindi pa marunong magluto, yung mga bata. Kaya ngayon panahon, mga mami, pwede nating turuan ng ating mga anak na magluto. Katulad ko, hindi ako masyadong nagluluto, dahil yung tito ko yung nagluluto, at yung pinsan ng ate ko, dahil dito ako ngayon nakatira sa pinsan ng ate ko, dahil yung tito ko tito niya yung nagluluto ng aming ulam. Minsan ako nagluluto ng aming ulam. Nag-aaral lang ako at tumitingin ng mga luto niya na minsan hindi ko masyadong nakukuha, pero okay siyang gawin ngayon ang pagluluto, pag-aaral ng bagong mga pagkain, mga hindi natin nakikita sa TV, yung mga experiment lang na pagluluto. Kaya okay ang pagluluto para sa akin. Number 8, ang pag-aaral o pagbabasa ng libro. Alam niyo ba magandang magbasa ng libro or mga pocketbook na may mga aral, dahil magandang magbasa ng pocketbook o mga libro sa panahon ito, dahil wala naman tayong masyadong ginagawa sa ating bahay, kwarto, sa ating sala, sa labas ng ating sala. Maganda magbasa ng mga pocketbook na may mga aral, dahil nakakakuha ka ng idea na pwede nimong i-apply sa panahon ito, na sa una hindi mo alam, dahil parang hindi totoo, pero nung nakabasa ka ng isang pocketbook o libro, na nakakuha ka dito ng aral na pwede mong i-apply, tulad ng sa mga bata, nagbabasa sila ng libro, nakakakuha sila ng mga ideas sa kanilang pag-aaral, at ito rin ay magandang gawin, dahil alam niyo na malapit na ng mga pasukan, pero nag-extend dahil nahimo na ng August yung pasukan. Sabi ng DepEd, August daw ang pasukan, kaya sa ngayon ay magandang mag-aral tayo, magbasa, magsulat, at mag-practice sa mga hindi natin na-encounter. Mas maganda magbasa tayo ng mga pocketbook o libro, dahil ang pagbabasa natin ay nakakatulong din sa atin para maging malawak ang ating kaisipan, at ang mga libro na inyong basahin ay may mga aral para
makakuha kayo ng learn para pag abot nyo sa klase, yung mga ibang tanong na nabasa nyo sa inyong pocketbook o aklat ay pwede nyong ma-apply sa eskwelahan. Katulad ng pagsasabi ng opo, meron sa libro ng mga story na gumagamit ng opo at po sa kanilang pag-uusap. Kaya minsan hindi natin nagagamit yung po at opo dahil alam nyo na tayo ay mga malalaki na, yung iba bata pa. Mas magandang pag-aralan natin ang paggamit ng po at opo dahil ang paggamit nito ay nakatulong dahil ito ang nakasanayan natin, ito ay ang magalang na salita na pwede nating i-apply at matututunan natin sa pagbabasa ng pocketbook. Kaya masarap mag-aral at matuto ng mga aral na galing sa mga libro na nabigay sa atin or na gustuhan natin. Kaya okay ang pagbabasa ng pocketbook or aklat sa ating bahay sa panahong ito. Kaya sobrang okay siya para pagdating ng ng araw ng klase, meron tayong mga bagong ma-share sa kanila na okay pala magbasa ng mga notebook ay mga aklat at mga pocketbook. Kaya okay siya. Number 9, ang paglalaro kasama ang pamilya. Alam niyo ba magandang gawin ngayon ang paglalaro kasama ang pamilya, tulad na lang ng snake and ladders, chess at marami pang iba. Ang paglalaro ng games ay magandang gawin ngayon dahil alam niyo na ang paglalaro ng games ay minsan lang natin gawin sa ating buhay. Minsan lang natin makabanding ang ating pamilya sa paglalaro ng mga laro, ng mga games. Dahil alam nyo na busy sila sa trabaho, mas maganda magkaroon tayo ng oras sa ating pamilya. Katulad ng paglalaro natin, mas maganda maglaro tayo para ma-enjoy natin at makalimutan natin yung ating mga problema sa ating buhay sa panahon ngayon na nakaharap natin COVID-19 pa natatapos. Maganda ay mag-enjoy tayo tulad ng paglalaro ng games. Kaya maganda maglaro ngayon ng games para maiwasan natin at makalimutan natin ang mga problema natin. Meron tayong mga games na alam niyo na may social distancing, katulad ng sinabi ko kanina ng chess, dama, dahil meron namang mga games na pang grupo at meron din mga pang dual at pang apat, pero mas okay ang chess at marami pang iba. Chess at dama at marami pang iba. Kaya okay ang maglaro sa panahon ito dahil meron namang social distancing ang paglalaro ng games dahil hindi naman kayo nakadikit sa isa't isa. Kung maglalaro kayo ay nakahiwalay, kaya merong mga distansya yan, mga 1 meter, 2 meters yung mga distansya, ganyan. Yung iba ay naglalaro sa mga laptop, cellphone. Mas maganda ay maglaro kayo ng snake and ladders para mag-enjoy kayo sa panahon ito at maiwasan ang mga problema na dumarating at makalimutan sila. Okay siya para sa akin. Then, and the last number, bago ko sabihin ang number 10 natin, gusto ko magpasalamat sa lahat ng nanood sa pag-suporta niya sa ating YouTube channel. Kaya bibigay ko na ang number 10. Ang number 10 natin ay YouTube. Alam niyo kung bakit magandang mag-YouTube sa panahong ito. Magandang manood ng mga YouTube sa YouTube na may mga aral, katulad ng mga video, katulad ng mga video natin na to na may mga aral na pwede mong kapulutan. Dahil ang panonood mo ng YouTube na may mga aral ay magandang gawin dahil
kung mawala na ang COVID-19, pwede mong i-share sa kanila ang mga video na iyong napanood sa YouTube at matangkilik nila ang YouTube na to at pwede tong sumikat at pwede nyo silang matulungan. Katulad ko, sa panonood nyo sa akin, pwede nyo matulungan sa tulong na pag-subscribe ninyo sa aking YouTube channel. Kaya maganda ang pagnunood sa YouTube ng mga video na may aral. Kaya ito na ang number 10 natin, ang panonood sa YouTube. Kaya salamat sa inyong lahat. Bago tapusin ang ating video, nagpapasalamat pala ko sa lahat ng mga nanood sa video ito at salamat sa inyo dahil tinapos nyo ang ating video sa pagbibigay natin ng 10 tips na ating mga ginawa. Salamat pala sa inyo. Sana huwag niyong kalimutang mag-subscribe sa ating YouTube channel. Kaya kung ito man ay umasenso at makumpleto natin ang requirements ng YouTube channel, ay gusto kong tulungan yung mga nangangailangan tulad ng mga apektuhan ng COVID-19. Gusto kong mag-share sa kanila. Ang pag-share ko ay hindi ito galing sa kung saan pa man, ito ay galing sa akin. Kaya ang first sweldo natin ay isa-share natin sa mga taong may hirap dahil ang pag-YouTube na ito ay ginawa ko para hindi magpasikat. Gusto ko lang tumulong sa mga ibang tao at gusto kong ma-share ang aking buhay. Kaya maraming salamat sa inyo. Kaya bago ko magpaalam, huwag niyong kalimutang mag-like, share, and comment. And huwag niyong kalimutang i-subscribe ang ating YouTube channel. I-click nyo na rin yung subscribe and bell icon na makikita nyo sa baba. Maraming salamat sa inyo at maraming salamat sa mga nag-comment sa ating YouTube channel. Maraming salamat at shout out ko sa mga nanonood sa akin palagi at sa mga nagko-comment. Maraming salamat sa inyo. Kaya thank you and okay. Ingat kayo sa panahon ngayon dahil alam niyo na COVID-19 ngayon, matinding sakit, hindi natin siya nakikita. Kaya maraming salamat sa inyo at thank you and God bless. Bye-bye. I'm on my own, broken alone. I feel the rain crashing down.